Magandang umaga po sa ating lahat. So, naami diri karon sa bukid kay nagpasaw mi sa among baboy. So, agahan tanghalian hapunan doon kami sa bukid. So, minsan sasama ako, minsan hindi. So, pagkasama ko niyan is wala akong kain. So, nagutom. Nagdala na lang kami ng pansit canton, 2 piraso, and then itlog 2 piraso kasi nagbaon naman yung ibang kapatid ko. So pahirapan dito magluto, no. Wag mo kaming i-judge kasi wala kaming gamit dito sa bukid. So pinupuntahan lang talaga namin yung mga biik or baboy dito sa bukid para pakainin or kung check kung may sakit siya. So nagluto na ako ng pansit canton diyan, 2 piraso lang, 2 pirasong itlog din. So kasi super gutom na, anong oras na niyan. So ayan, nagluto na kami. So ang ganito lang paano magsiga sa bukid. Yan yung ginagamit namin, mga panggatong. Yung papa ko din dyan, wala pang kain. So, ayun, wag nyo i-judge ang aking mukha kasi haggard dyan, super gutom na. So, wala akong plato, nilagyan ko lang yung plastic ng pansit canton. Ayun na. Walang kutsilyo. Ay, meron naman, pero pang ano lang siya, pang kahoy, hindi siya pang ano talaga, pang pakain. So, ayan na. Gamitin na lang natin yung ating ngipin. So maganda din naman, no. Buti na lang hindi tayo bungi. Ayan na. Tinanggalan ko na siya ng parang sabaw yung tubig. Tinanggalan ko na ng tubig yung pansit canton niya. Tapos yung aso paikot-ikot sa akin. Ganyan talaga yung aso diyan, tagabantay diyan. So malayo pa lang yung tao, inaaw-aw na. Ayan na. Mabait naman yung mga aso na yan. So alaga naman yan. Dinadalhan din sila ng pagkain. So, ayun, masaya naman kasi medyo okay na yung mga biik ko, hindi na siya nagtatae. Super ano na niya, super liksi na niya. Pero nung mga nakaraang araw kasi is napaka-stressful. Kasi siguro kaya ganyan yung mukha ko. Stressful kasi mamatayan ka ng isang baktin or isang biik. Lugi ka na eh. So, ayan na. Super gutom na ako niyan. Pinilit ko talagang sumama. Masama pakiramdam ko niyan pero kailangan kong sumama para i-check yung mga biik. Ay nako, yung mga alaga namin na pag tuwing kain talaga, andyan sila alirong ba, kumbaga sa Bisaya naka-alirong. So, meron kaming baon dyan na nanghingi lang ako dyan ng isda sa kapatid ko para kumain din, walang kanin. Super gutom na talaga. As in, ayan, tinikman ko na kung masarap na siya. Ay, masarap na siya! So, pumunta na ako doon sa payag tawag namin dyan maliit na kubo. So, dyan namin sinasabit-sabit yung mga plastic, mga pagkain ng biik. So, walang natutulog dyan. As in, tambakan lang talaga siya ng mga pagkain ng baboy. Yan yun. Buti na lang hindi mahirap yung tubig dito kasi parang siya kinukuha namin doon sa taas. Parang tubod, kung baga sa Bisaya. Tubod siya. Dinilagyan ng hose pa baba. So malayo yung tubig dyan kasi ang hirap maghakot-hakot talaga. Maghikahakot-hakot ng tubig para ilinis mo sa baboy. So ayan na. Makikita nyo dyan yung mga biik mamaya, and then yung mga baboy yan ng kapatid ko, 2 kami ng kapatid ko dyan, din siya, nagbuhay. May mga aso kami dyan, manok, basta maraming dyan, marami pang ilalagay dyan. So importante talaga yung aso dyan, manok. And then, minsan naman nagkakatay kami pag dumami. Ayan na yung biik. Medyo kumakain na sila. Lahat talaga sila nagtatai, nagkakasakit sila. Hindi ko alam kung na-overfeeding ba siya. Yan yung manok at saka aso. Parang sanay na sila. Yan yung kubo namin. Tambakan. Parang sanay na sila na magkihalubilo yung manok at saka May pusa pa dyan. Di na ko na lang binakita. Ayan na. Medyo malaki-laki na siya. 2 months na mga biik yan. 2 months. Ayan, malaki na sila. Yan yung paligid, yan yung mga kulungan. Kaya yun. Yan yun. Nag-aantay sila ng pagkain, kawawa yung mukha. Yung kapatid ko talaga mahilig sa aso. So siya talaga nagdadala ng mga pagkain dyan. Kasi super hilig talaga niya. Ako hindi masyado. Iwan ko bakit. Kasi once kasi napamahal na yung aso sa akin, parang ang hirap bitawan. Kaya siguro ayaw ko ng
ayaw ko na maulit yung before na nangyari na nawala yung aso ko na super iyak ako. Kaya ayaw ko na mangyari. So guys, thank you so much. Ay, kubla ka to na.